Alam mo ba kung ano ang mga buyagan sa rehiyon ng Kabisayaan? Maaaring narinig mo na sila sa bukang bibig ng ibang tao, ngunit hindi lang malinaw sa iyong isipan kung ano ang kanilang kayang gawin at kakayahan. Para sa iyong kaalaman, isa silang nilalang na nahahanay sa mga sinaunang babaylan na usikan. Ito ang kwentong itatampok natin ngayon mula sa natitirang angkan ng mga buyagan. Ating pakinggan ang karanasang ibinahagi sa atin ng isa nating kababayan na galing sa angkan na ito. Taong 1975, Iloilo. Noong mga panahong ito, kasalukuyang may kinakaharap na problema ang aking angkan dahil sa kaliwat kanang pagsalakay ng mga aswang sa aming liblib na baryo, na sinabayan pa ng mga mangkukulam, mambabarang at kung ano-ano pang nilalang na nasa panig ng kaliwa. Kuya Bari, tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Serafin. Noong mga panahong ito, masyadong limitado ang aming mga galaw. Dahil ito sa lihim na karunungang tinataglay ng aming angkan sa pamumuno ng Lolo Piping. Kung hindi niyo po naitatanong, nasa dugo ko po ang aral ng mga babaylan na usikan at tinatawag din kami ng aming mga kababaryo bilang mga buyagan. Noong una, Kuya Bari, wala talaga akong ideya sa kung ano ang dumadaloy na dugo sa aking katawan. Ngunit ayon sa Lolo Peping, hindi raw kami mga mangkukulam o mambabarang. Totoo din daw na kaya naming magbalik ng kulam at barang sa isang taong gumagamit ng itim na mahika. Ngunit ang totoo niyan, mas nangingibabaw po sa aming mga buyagan ang aspeto ng panggagamot at pagsusumpa. Medyo naguguluhan man ako noong mga panahong ito kung papaano ko gagamitin ang aking likas na kakayahan bilang apo ng isang buyagan. Ngunit sabi ng lolo ko po, magtiwala lamang daw po ako sa aking kakayahan bilang manggagamot na buyagan. Dagdag pa ng lolo ko na ang misyon naman talaga ng aming angkan at karunungan ay manggamot at pumaslang na mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Marami man akong mga bagay-bagay na hindi nauunawaan sa aking pagkatao, ngunit hindi po iyon naging hadlang para maipagpatuloy ko po ang nasimulan ng aking mga ninuno. Gayunpaman, nagpatuloy lang po ako sa buhay na aking kinagisnan sa pagtatrabaho sa bukid upang matugunan ko ang aming pangangailangan sa pang-araw-araw. Halos itinoon ko na rin ang sarili ko sa mas makabuluhang bagay at inaasahan ko na sa mga susunod na araw ay marami pang ituturo sa akin si Lolo Piping. Serafin, apo, eto, tanggapin mo ang libretang itim ng ating angkan at masusi mong pag-aralan ang bawat katagang nakapaloob diyan. Masusi mong pag-aralan ang importanteng kataga ng isang buyagan, ang espesyal na aral ng magsusumpa. Magagamit mo ang aral na iyon para isumpa ang isang angkan ng mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Sa katunayan, apo, ang mga aral sa libretang iyan ay pawang mga gabay lamang bilang proteksyon sa ating mga sarili. At higit sa lahat, ang mga taong naghahangad na pabagsakin ang ating angkan. Magkakasunod na paliwanag at paalala ni Lolo Piping.
Dagdag pa ng lolo ko na sa aming baryo ang bawat angkan daw na may kanya-kanyang aral ng lihim ng karunungan at hindi maaaring walang maging karibal o kaalitan dahil ang inggit sa mga tao ay likas na nararamdaman at hindi na ito maiiwasan ano pa man ang mangyari. Sa pagdaan po ng mga araw, naging mausisa ako sa mga taong ngayon ko lang nakausap at nakilala. Habang pautay-utay ko namang inaaral ang karunungan ng isang buyagan, magkaganon pa man ay hindi ko rin namamalayan na may mga tao na pala akong nasasagasaan sa aking ginagawa. Hoy ikaw! Oo, ikaw! Ikaw nga! Magaling na lalaki! Lumabas ka nga rito at harapin mo ko. Hangal kang bata ka, no? Anong gusto mong palabasin na ikaw na lamang ang magaling sa baryong ito? Abay, wala na nagpapagamot sa akin. Lahat na lang kinuha mo na. Akala yata ng lolo piping mo, kayo lang ang may alam sa aspeto ng lihim ng karunungan. Magkakasunod na bulyaw at paratang ni Mang Rusto. Sandali po, teka po, aba Mang Rusto, maghulos dili po kayo sa mga pinagsasabi at paratang ninyo. Wala po akong kinukuha sa inyo at huwag niyo pong idamay ang pangalan ng lolo ko at inosente po siya sa mga paratang niyo. Bariin kong tunog at paliwanag naman. Dahil sa mga pangyayaring iyon, bigla namang lumabas sa aming pamamahay ang lolo ko at hinarap ang galit na matanda. Kasabay nito ang pagbibitaw ng maaanghang na salita kay Mang Rusto na hindi ko inaasahan habang nagwiwika ng, "Hay! Ano ba ang pinagsasabi mo at pumuputok ang butsi mo sa galit sa apo ko, Rusto? At kung magparatang ka, parang pinalalamon mo kami. Hindi mo ba nakikita na ayaw na sa iyong magpagamot ng mga tao dahil isa kang huwad na albularyong aswang? Kaya binabalaan kita, Rusto. Tumigil ka na sa mga kahibangan mong walang katuturan. At kaya kong patunayan sa mga tao na isa kang aswang, demonyo ka." Magkakasunod na sambit ni Lolo Piping. Sa puntong iyon, Kuya Bari, bigla namang napatahimik si Mang Rusto at nagpalinga-linga sa paligid kung may nakarinig bang mga tao sa mga pinagsasabi ng lolo ko. Kasabay nun, tinitigan kami nito ng masama at dinuro ba na tila ba nagbabanta ito sa amin. Batid kasi ng lolo ko na may dugong aswang ang matandang iyon at kaya raw patunayan ito ni Lolo Piping. Yan, tama yan, Rusto. Lumayas ka sa harapan ng pamamahay ko at wag mo kong maduro-duro. Hindi ako natatakot sa iyo kung ayaw mong isumpa ko ang iyong buong angkan. Mariing giit ng Lolo Piping. Dahil sa narinig ng matandang aswang, wala po itong nagawa kung hindi ang manahimik ng mga sandaling iyon. Ngunit wag daw akong magpakakampante sa matandang iyon dahil traidor daw ang mga aswang na salagan. At para po sa inyong kaalaman, ang mga ganitong uri ng aswang ay madalas mambiktima ng mga taong nag-iisa sa daan. Sa katunayan, Kuya Bari, walang habas nilang tinutodas ang mga taong tumataliwas sa kanilang gawain ng panggagamot at hindi naniniwala sa kanilang kakayahan. Dagdag pa ni Lolo Piping na sino ba namang pasyente ang magtitiwala sa ganoong klase ng mga manggagamot kung ito rin mismo ang responsable sa pagbibigay ng sakit sa mga taong iyon. Kung kaya naman,
punto por puntong ipinaliwanag sa akin ni Lolo Piping ang isa pang estilo ng mga salagan sa kung papaano nila nabibiktima ang mga tao. Lalo pa nga at wala ring pinagkaiba ang mga ito sa mga mangkukulam at mambabarang. Alam mo, Serafin, Apo, ang mga salagan ay gumagamit ng mahika ng aswang at para maisakatuparan nila ang pagpataw ng sakit na gusto nila sa isang tao. Sa katunayan niyan, Serafin, sapat na ang isang tapik lamang at bulong para bumigat ang katawan ng isang tao at makaramdam ito ng panghihina sa kanyang sistema. Dahil sa ganyang pangyayari, na isasagawa na ng mga demonyong iyon ang kanilang plano at nagpepresenta silang pagagalingin daw ang pasyente. Pero ang totoo niyan, mas lalo nilang pinahihina ang isang tao. Magkakasunod na paliwanag ni Lolo Piping. Dagdag pa ni Lolo Kuyabari na parang maninilong ang mga salagan. Ginagapang nila ang kanilang pasyente sa kalaliman ng gabi at sinisip-sip ng mga ito ang dugo ng isang tao hanggang sa tuluyan itong mamatay. Ipinaliwanag rin ni Lolo Piping ang mga bagay-bagay sa mga ganitong klasing aswang. Isipin mo lang, Serafin, papaano kang lalapit sa mga ganoong klasing tao upang magpagamot kung alam mong sa iyong sarili na sila din ang totodas sa iyo? Paliwanag ni Lolo Piping. Kung kaya naman, bahagya rin po akong napaisip sa mga itinuran ng aking abuelo at inunawa ko ang bawat katagang binitiwan nito sa akin. Makalipas pa ang mga araw, isang taga-kabilang baryo ang nagtangkang magpagamot sa lolo ko. Pinaunlakan naman ito ng aking lolo at tinanggap sa aming pamamahay kahit batid pa ni Lolo Piping na hindi ito ordinaryong tao. Mas lalo pa po akong nagulantang nang magwika ang lolo ko ng mga bagay na hindi ko rin inaasahan na nagpahanga naman sa akin sa angking abilidad nito bilang isang buyagan. Hindi ko alam, Ginoo, kung ano ang pakay mo sa isang buyagang manggagamot na kagaya ko. Pero hindi pa man kita nahahawakan, ngunit nababatid kong wala kang iniindang sakit sa katawan. Kaya kung ano man o kung sino man ang nag-utos sa iyo na pumunta sa aking pamamahay at magpanggap na pasyente, nais kong iparating mo sa kanya na hindi ako ipinanganak kahapon upang lukuhin lamang ng mga gaya ninyong nilalang na nasa panig ng kaliwa. Binabalaan ko kayong mga aswang. Wag ninyong susubukan ang galit ng isang buyagan kung ayaw ninyong isumpa ko kayo kasama ang inyong buong angkan. Magkakasunod na paliwanag at pagbabanta na ni Lolo Piping. Sa kaulanan, Kuya Bari, biglang umalis sa aming pamamahay ang binatilong lalaki at humingi ng pasensya sa lolo ko dahil napag-utusan lamang daw siya ni Mang Rusto upang subukan ang kakayahan ng lolo ko sa panggagamot. Kaya naman, biglang kumunot ang noo ni Lolo Piping habang nagwiwika ng mga katagang hindi ko inaasahan. Talagang sinusubukan ako ng matandang iyon, Apo. Masyado yatang minamaliit ang aking kakayahan bilang isang buyagan. Huwag lang silang magkakamaling patawa ng sakit
ang isa sa inyong mga apo ko. At kapag ka nangyari iyon at may nasaktan ni isa sa inyong lahat, sa maniwala ka man o sa hindi, papatayin ko ang buong angkan ng mga salagan na aswang. Iguguhit ko sa kasaysayan ng ating angkan ang pangalan ng demonyong iyon para magsilbing babala sa mga taong maghahangad ng pagbagsak natin. Magkakasunod muling paliwanag at pagbabanta muli ni Lolo Peping. Lolo Peping, natatakot po ako sa posibleng pagsalakay ng mga salagan, kaya wala naman pong alam ang mga pinsan ko sa aspeto ng lihim ng karunungan ng isang buyagan. Mariin kong tugon at pagpapaliwanag. At hindi rin naglaon, Kuya Bari. Napaisip rin si Lolo Peping. Bukod kasi sa ako lamang ang nagka-interes sa aral ng isang buyagan bilang proteksyon sa aking sarili. Naisip ko na lang din na kausapin ang aking mga pinsanin at paalalahanan sa kinahaharap naming problema sa mga aswang. Sumang-ayon naman ang mga ito sa aking mga paalala at ayon sa mga pinsanin ko, pag-iingatan raw nila ang kanilang mga sarili. Isang bagay na pinagkatiwalaan ko noon sa mga ito kahit may mga agam-agam sa aking isipan. Sa pagdaan pa ng mga araw, tila napansin kong walang banta ng aswang sa aming buhay, subalit ayon po kay Lolo Peping, wag na wag daw kaming magpapakampante. Hindi raw porket walang paramdam si Mang Rusto ay pwede na naming isipin na binaliwala nito ang sagutan nila ng lolo ko. Dagdag pa ni Lolo Peping na maaring naghahanda lamang raw ang matandang iyon para maisakatuparan nito ang kanyang ninanais sa aming angkan. Kung kaya naman, mas lalo ko pang ipinagbuti ang pag-aaral ng lihim ng karunungan ng pagiging isang buyagan. Halos kinabisado ko na rin ang mga buhay na kataga ng isang buyagan sa ngalan ng aming mga ninuno bilang mga usikan na babaylan. Kung minsan nga po, may pagkakataon pang isinasama ako ng lolo ko sa isang sagradong kuweba kung saan nakalagak ang labi ng aming mga ninunong babaylan. Ayon pa nga kay Lolo Peping, nasa kuwebang iyon daw siya madalas humingi ng gabay sa aming mga ninunong babaylan. Halos inaabot rin ang Lolo Peping sa lugar na iyon ng halos isang buong araw kapag may mga sakit siyang hindi mapagaling o ngayon lang nito nakatagpo. Dagdag pa nga ni Lolo na ginagabayan siya ng aming mga ninuno at ipinararating ng mga ito ang kanilang mensahe sa pamamagitan lamang po ng pagbulong sa hangin. Bukod pa riyan, tanging may mga dugong babaylan lang ang nakakarinig sa mga bulong na iyon. Isang hapon, ewan ko ba kung ano ang nangyayari sa akin at habang binabagtas ko ang daan pauwi sa aming bahay, nang bigla akong mapahinto sa aking paghakbang. Tila ba may pumipigil sa akin na bumalik ako sa aking pinanggalingan ng mga oras na iyon. Serafin, bumalik ka sa bayan dahil nasa panganib ang mga pinsan mo. Bulong ng isang boses sa aking isipan, Kuya Bari. Sa puntong iyon, dali-dali naman akong bumalik sa aking pinanggalingan at halos magkandadapa-dapa na ako sa pagmamadali, maabutan ko lamang ang mga pinsan ko. Subalit pagdating ko po sa lugar na iyon, nakita kong nakasubasob si Alan na mulat na ang mga mata,
pero hindi maagalaw, kasama pa ang dalawa kong pinsan na nakatulala habang nananatiling walang imik. Dahil sa mga pangyayaring iyon, pinilit kong magsalita ang mga iyon, pero tila ba nabingi ang mga ito habang nakatitig sila sa akin na hindi ko mawari kung naiintindihan ba nila ang mga sinasabi ko. Subalit isang lalaki ang lumapit sa akin na nakasaksi sa mga pangyayari at inilahad nito ang kanyang mga nakita kung bakit nagkaganoon ang mga pinsan ko. Ayon sa lalaking iyon, isang matandang lalaki daw ang nakasalubong ng mga ito sa daan at tinitigan ang mga ito sabay pinagtatapik sa balikat. Kaya raw parang nawala sa sarili ang mga ito at sa palagay ng lalaking iyon, tila ba may binulong ang matanda sa mga pinsan ko kung kaya tila kumalas ang kanilang mga wisyo sa kanilang katawan. Ganun pa man, bilang panganay sa aming magpipinsan, pinilit kong iuwi ang mga ito lulan ng isang tricycle at idiniretso ko sa aming pamamahay kung saan naroon si Lolo Piping. At dahil po sa pangyayaring iyon, Kuya Bari, isinalarawan ko kay Lolo ang wangis ng matandang lalaki na may gawa nun sa mga pinsan ko. Ayan na nga ba ang sinasabi ko? Kita mo ang resulta ng walang pananggalang sa katawan, Serafin. Madaling nahipnotismo at nabulungan ang mga pinsan mo ng aswang na iyon. Maigi sana kung bulong lang, pero kung minalas-malas ang mga ito, baka sa daan pa lang, todas na ang mga pinsan mo. Paliwanag naman ni Lolo Piping. Dagdag pa ng lolo ko na positibong binulungan ng aswang na salagan ang mga ito at kung hindi namin naagapan ang mga iyon ay maaaring malagay sa peligro ang mga buhay nila. Ang bulong daw ng isang aswang ay pwedeng magdulot sa ordinaryong tao ng pagkawala nito sa katinuan hanggang sa ito ay magkasakit. Kung kaya naman, wala na kaming pagpipilian pa ni Lolo Piping kung hindi komprontahin si Mang Rusto dahil ang matandang ito lamang ang posibleng may gawa ng bulong sa mga pinsan ko. Maya-maya pa, nakita kong naghahanda na si Lolo at nababatid kong hahanapin nito ang angkan ng mga salagan na aswang. Serafin, apo, tawagin mo ang Tiyo Arnel mo at sabihin mong magbantay siya sa mga pinsan mo at may kukomprontahin lang tayo. Mariing paalala ni Lolo Piping. Kaagad naman akong sumunod sa mga sinabi ni Lolo ko na tinugunan naman ng Tiyo Arnel kung kaya naman nang makarating ito sa aming pamamahay, binantayan nito ang mga pinsan ko. Pinaalalahanan pa ni Lolo ang tiyuhin ko ng ilang mga bagay sa dapat itong gawin habang wala daw kami. Arnel, ito ang tandaan mo. Ano man ang mangyari sa pamangkin mo, sumigaw man sila o magwala, hayaan mo lang silang nakagapos at huwag mong kakalagan. Dahil sa oras na kinalag mo ang kanilang gapos, sa maniwala ka man o hindi, sasalakain ka nila ng walang alinlangan at baka ikamatay mo pa. Pagpapaalala ni Lolo Piping kay Tiyo Arnel. Nung mga oras na iyon, Kuya Bari, umusal ng buhay na kataga ang lolo ko sa hangin bilang proteksyon habang patungo kami sa aming pakay sa bahay ni Mang Rusto. Sa pagbagtas namin ng daan, seryoso naman ang Lolo Piping habang patuloy na bumubuka-buka ang bibig nito
na tila ba ikinakalat sa hangin ang aral ng buyagan. Sa pagdating namin sa lugar na iyon, bahagya kaming pinagtitinginan ng angkan ni Mang Rusto na may mga nanlilisik na mga mata at mayroon ding pangising-ngisi na animoy mga demonyo. Pakiramdam ko nga, Kuya Bari, ng mga sandaling iyon para kaming pumasok sa kuweba ng mga aswang. Naririto na tayo, Apo Serafin. Tandaan mo, kahit ano pa man ang mangyari ngayong gabi, manatili ka lang sa tabi ko. Batuhin mo ng tigalpo ang bawat aswang na lalapit sa iyo. Bata man o matanda, babae man o lalaki, huwag kang magdadalawang isip na tudasin sila kung ayaw mong ikaw ang paglamayan. Paalala sa akin ni Lolo Peping. At hindi naglaon. Lumabas sa kanyang pamamahay si Mang Rusto na pangising-ngisi sa amin at titig na titig habang nagwiwika ng mga katagang inaasahan na namin ni Lolo Peping. Akalain mo namang naririto sa aming teritoryo ang mga buyagan na manggagamot? Ngayon, Beloy, ano ang pakay ninyo sa akin? Patanong na bati ni Mang Rusto. Nandito ako para sa mga apo kong binulungan mo gamit ang iyong kakayahan. Kaya kung mahal mo pa ang iyong angkan, mas makabubuting alisin mo na ang bulong na ginawa mo sa mga apo ko. Kung ayaw mo magkandaletse-letse ang buhay ninyong lahat. Mariing sambit at banta ni Lolo Peping. Hindi ba't may dugo kang babaylan na usikan? Bakit hindi mo gamutin ang iyong mga apo, Beloy? Giit na paliwanag naman ni Mang Rusto. Sa makatuwid, base sa iyong pananalita, wala kang balak alisin ang bulong sa mga apo ko. Ganun ba? Tama ka. Gagamitin ko ang aking kakayahan para gamutin sila. Pero sisiguraduhin ko sa iyong ang paggaling nila ay katumbas ng iyong kamatayan. Matapos ang pag-uusap nila Lolo at Mang Rusto, wala na kaming pagpipilian kung hindi ubusin ang angkan ng mga aswang na salagan. Sa unang pag-atake ng isang aswang, bigla namang nahawakan sa leeg ng lolo ko ang nilalang na iyon sabay unday rito ng sundang. Sa pag-agos ng dugo ng aswang na iyon sa lupa, gumuhit ng trianggulo si Lolo Peping gamit ang nagkalat na dugo nito habang bumubuka-buka ang bibig ng lolo ko. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari sa mga oras na iyon, ngunit biglang nawala sa wisyo ang mga aswang na anak at pamangkin ni Mang Rusto. Laking gulat ko na lamang sa bilis ng mga pangyayari dahil sila mismo ang nagpatayan habang kami naman ni Lolo Peping ay nanatili lamang na nakatayo sa aming kinatatayuan. Habang ang mga aswang na iyon ay patuloy na nag-uubusan ng kanilang mga lahi. Halos hindi maatim ni Mang Rusto ang kanyang nakikita at ang nangyayari sa kanyang buong angkan. Wala rin itong ideya kung ano ang ginawa ng lolo ko at kung bakit nag-uubusan at nagpapatayan ang mga iyon. Sa mga sandaling iyon, Kuya Bari, napansin ko na lamang sa likuran ni Lolo Peping na may lumabas na isang gabay na hindi ko mawari po kung isang babaylan ba o aswang. Nanlilisik din ang mga mata ng lolo ko na hindi ko rin maintindihan habang nakangisi sa dalawang anak ni Mang Rusto.
Sa puntong iyon, nabigla ang matandang aswang nang matira ang dalawa niyang anak na lalaki na dinidilaan pa ang mga tumatalamsik na dugo sa kanilang mga kamay. Sa paglapit ng mga ito sa amin ng lolo ko, napagkamalan ko pang sasalakayin kami ng mga ito, ngunit nagkamali pala ako. Habang hawak ng lolo Piping ang mga ito sa kanilang mga balikat, nakita kong bumuka-buka ang bibig nito sa tenga ng mga iyon. Tila ba minamanipula ang mga ito ng lolo ko sa ilalim ng kanyang kapangyarihan. Maya-maya pa, bigla namang napasigaw si Mang Rusto sa amin nang hindi ko inaasahan at gumulat sa aking wisyo habang nagwiwika ng mga katagang, "Demonyo ka, Beloy! Anong klasing bahay ka ang ginamit mo sa aking angkan at nagpataya ng mga ito? Pati ang dalawa kong anak, bakit wala sila sa kanilang mga sarili? Anong ginawa mo?" Magkakasunod na tanong ni Mang Rusto. "Hanggat nasa ilalim sila ng aking sumpa, susunod ang mga anak mo sa aking mga kagustuhan. Ngayon, tikman mo ang galit ng buyagan dahil mga anak mo ang tatapos sa buhay mo. Tandaan mo, Rusto, wala kang pagpipilian kung hindi ang lumaban lamang at ipagtanggol ang iyong sarili laban sa mga anak mo." Mariing pagpapaliwanag ni Lolo Piping kay Mang Rusto. Sa isang kumpas lang ng kamay ni Lolo Piping, magkasabay na sumalakay ang mga anak nito sa kanya habang nananatili kaming nanonood ng lolo ko at walang kaimik-imik. Halos kitang-kita ko sa mga galaw ni Mang Rusto Kuyabari na hindi nito kayang tudasin ang dalawa niyang anak na walang humpay siyang sinasalakay. Makalipas pa ang ilang minuto, wala nang pagpipilian ang matandang aswang kung hindi ang ipaubaya nito ang kanyang sarili sa mga anak niya. Sa huling salpukan ng mga ito, nawakwak ang tiyan ni Mang Rusto at nadukot ang puso nito habang kinakain ng kanyang mga anak. Dahil sa pagkamatay ni Mang Rusto, nakita kong napangisi ang lolo ko. Kasabay nito, binulungan ni Lolo Piping ang mga anak ng matandang aswang at inutusang kitilan ng buhay ang isa't isa. Matapos ang pangyayaring iyon, halos walang natirang buhay na salagan sa angkan na iyon. Ayon pa kay Lolo Piping, ang nakita ko raw na gabay sa kanyang likuran ay ang ninuno naming aswang na isang mabuting manggagamot. Dagdag pa nito sa akin na ang kanyang ginawang ritual ay isang sumpa ng mabalasik na buyagan na kayang magmanipula ng mga aswang. Ngunit alam niyo po ba na sa pagkamatay ni Mang Rusto, nawala na rin ang bisa ng bulong nito sa mga pinsan ko. Kung kaya naman nanumbalik ang katinuan ng mga iyon at nawala na raw ang nilalang na bumubulong-bulong sa kanilang isipan. Mahirap mang paniwalaan ang mga nangyari, ngunit nasaksihan ko po ang bagsik ng sumpa ni Lolo Piping kung papaano manipulahin ang mga aswang. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari, at marami pong salamat sa inyong lahat. Palagi po nating pag-ingatan ang ating mga sarili at piliing gumawa ng mabuti sa abot ng ating makakaya. Lubos na gumagalang, Serafin.
Magandang araw, Kuya Barry. Ganoon din sa mga kasundo na walang sawang nakikinig sa inyong YouTube channel. Ako nga po pala si Reggie. Hindi ko po tunay na pangalan. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay may kinalaman sa malagkit na laway ng isang aswang. Nang lumukob ang dilim sa paligid, agad akong nagligpit ng aking mga sinampay sa labas. Hindi pa man ako tuluyang nakakapasok sa pintuan ng aking bahay, nakarinig ako ng ingay ng sasakyang may prenong umaawit sa gitna ng tahimik na takip silim. Huminto ang sasakyang yaon sa isang malaking bahay na kalapit lamang ng kinatitirikan ng aking bahay. Matagal na ring walang nakatira doon hanggang sa dumating ang bagong lipat. Medyo natuwa ako nung una dahil sa wakas ay may kapitbahay na ako. Pinagmasdan ko ang kotse hanggang sa nagbukas ang pintuan nito at iniluwa ang isang babaeng maputi. May maamong muka at mahaba-haba ang buhok. Sa madaling salita, sobrang ganda ng babaeng yon. Para bang walang kahit na anong kapintasan ng mababakas sa kanyang panlabas na anyo. Umaasa ako na kasing ganda ng kanyang muka ang kanyang pag-uugali. Dahan-dahan siyang lumingon patungo sa aking direksyon. Ngumiti naman ako at kumaway habang hawak ng isa kong kamay ang mga damit na kinuha ko sa sampayan. Kumaway ako sa babae bilang pagpapaunlak sa kanyang pagtanaw. Subalit agad niyang inilihis ang kanyang tingin. Napalunok na lamang ako ng laway sapagkat hindi niya man lang ako pinansin. Medyo nakaramdam ako ng pagkahiya sapagkat minalditahan ako ng babaeng yon. Gayunpaman, ipinagkibit balikat ko na lamang yon at napagpasyahan kong ipagpatuloy na lamang ang aking pagpasok sa loob ng bahay. Hindi rin nagtagal ay tuluyan na ngang bumagsik ang gabi sa paligid. Wala na akong maapuhap na liwanag na nagmumula sa araw. Habang kumakain ako ng hapunan, ay hindi ko maiwasang mapatingin sa labas ng bintana. Sa bahagi kasing yon, ay natatanaw ko ang bintana ng aking kapitbahay. Nakapagtataka lamang na wala akong maapuhap na liwanag mula sa kanyang bahay. Nang sandaling yon, inisip ko na lamang na marahil ay maagang natulog ang magandang babae. Dahil sa palagay ko ay malayo ang pinanggalingan niya. Siguro ay napagod siya sa biyahe. Hindi ko din maiwasan ng humanga sa kanya dahil kababae niyang tao pero nagagawa niyang manirahan sa malaking bahay na iyon ng mag-isa lamang. Itinigil ko ang aking pagkain at nagtungo ako malapit sa bintanang malapit sa akin. Mula sa kortina ay nagtago ako at pasimpleng sinisipat ang babae sa kanyang bahay. Pero sa tagal ng aking pagmamasid ay hindi ko man lang naapuhap ang babae. Maski nga ang anino nito ay hindi ko naaaninag ng gabing yon. Nagpasya na lamang akong matulog at isinarado ko ng maigi ang mga bintana at pintuan ng bahay. Sa kalagitnaan ng aking pag-idlip ay naalimpungatan ako matapos kong makarinig ng mga kakaibang yabag sa bubungan ng aking bahay. Naisip ko mang matulog na lang pero napilitan akong bumangon matapos na magsagit-sitan ang mga yero sa itaas. Wari bang may kakaibang nilalang ang sinusubok na sirain ang bubong ng bahay. Nang oras na yon, ay kinakabahan ako at hindi ko alam kung ano ang aking gagawin. Kahit ganoon, naniniwala akong hindi basta-bastang masisira ni numan ang bubungan ng bahay sapagkat matibay na materyales ang ginamit ko sa pagbuo ng aking bahay.
Makapal na uri ng yero ang aking binili upang makasiguro na hindi agad ito masisira. Lalo pat maingay ang sabi-sabi noon na maraming aswang daw ang pag-alagala sa aming bayan. At ang mga aswang daw na yon ay walang pinipiling edad na maaari nilang sunggaban. Lahat ng makikita nilang mag-isa at kapag alam nilang walang laban ng isang tao, ay agad nila itong papaslangin. Pumasok agad sa isipan ko na ang nilalang na nasa bubungan ay isang aswang. Mukhang nakaabot na rin dito ang mga hayop na yun. Napabuntong hininga na lamang ako at kumuha ng kutsilyo sa kusina. Malabo din kasing hindi mapadpad ang mga aswang sa lugar namin. Lalo pat liblib ang aming bayan at malayo sa maraming mga tao. Itong bahay ko naman ay walang masyadong kapitbahay maliban na lamang sa isang malaking bahay. Magdamag kong pinakiramdaman ang nilalang sa bubong. Hindi ako pinatulog nito dahil sa nangangamba din ako para sa aking buhay. Binantayan ko ang nilalang na yon hanggang sa ito nga ay tuluyan ng tumigil sa kanyang pagkalmot sa yero. Nabawasan ang kaba sa aking dibdib dahil hindi nagtagumpay ang nilalang na loobin ng aking bahay. Ang mga pangyayaring yon ay nasundan pa ng mga sumunod na gabi. Kaya palagi kong kinukondisyon ang mga kandado ng aking bahay. Kinakailangan kong mag-ingat dahil kung hindi, nakatitiyak akong ako naman ang gagawing hapunan ng hinihinala kong aswang. Gabi-gabi na lang kasing pumapanhik ang nilalang sa akin. Hindi ko mawari kung bakit ayaw nito akong lubayan. Dahil nga sa nakababahalang banta sa aking buhay, hindi na ako nakakatulog tuwing gabi. Palagi na akong puyat at palaging nakakaramdam ng kapaguran. Binabawi ko na lamang ang aking tulog tuwing umaga. Mas ligtas kasing matulog sa umaga. Pero bilang doble ingat, ay kahit umaga, palagi nang nakasarado ang pintuan ng aking bahay. Ayokong magpapasok ng mga taong hindi ko naman kakilala. Isang gabi, habang paikot-ikot ako sa loob ng aking bahay, nakarinig ako ng isang malakas na sigaw ng babae. Sigurado ako na nagmumula ang sigaw na iyon sa aking kapitbahay. Dali-dali kong sinilip sa bintana ang aking kapitbahay. Nakumpirma ko ngang doon nga nagmumula ang sigaw na aking naulinigan. Kita ko sa kanyang bintana ang anino ng babae na hindi siya mapakali na parabang may humaharas sa kanya. Naisin ko mang lumabas upang tulungan ang babae pero hindi ko ginawa dahil ayokong ako naman ang mapahamak. Sobrang bilis ng pagtibok ng aking dibdib. Nanginig ang buong sistema ng aking katawan at napako ako sa aking kinatatayuan. Animoy, tinakasan ako ng aking tapang sapagkat pinangunahan ako ng karuwagan ng sandaling yon. Hindi rin nagtagal ay biglang tumahimik ang paligid. Ang tahimik na paligid ay nasundan ng isang malakas na alulong at lagabog sa bubong ng aking kapitbahay. Napayuko na lamang ako at gumapang patungo sa aking kwarto. Nang oras na yon, iniisip ko na baka ay napahamak na ang aking kapitbahay. Sa tagpong yon ay mas lalo pa akong kinabahan dahil nakasisiguro akong ako naman ang isusunod na bibiktimahin. Muli ngang may lumundag sa bubong ng aking bahay. Nang mabigo itong buksan ng yero, ay pumagaspas ito patungo sa bintana at paikot-ikot itong naghahanap ng butas na maaari niyang daanan. Pero dahil nakasarado at maigi ang pagkakakandado ko sa mga bintana,
bigo itong magawa ang kanyang binabalak. Sunod na pinuntirya ng nilalang na ito ang mga pintuan ng bahay. Puwersahan nitong binubuksan ng pintuan pero hindi nito magawa. Bigo itong umalis at hindi man lang naisakatuparan ng kanyang masamang pakay. Kinaumagahan, namukadkad ang sinag ng araw at dali-dali akong bumangon. Iniisip ko kung paano ko masusuri ang babae sa kanyang bahay. Kinakabahan kasi ako na baka may masamang nangyari na sa kanya. Agad akong nagluto ng almusal at inilagay ko sa pinggan ng aking lutong ulam at saka ako nagtungo sa bahay ng babae upang ialok sa kanya ang aking luto. Sa paraang yon ay malalaman ko kung napahamak ba siya o hindi. Tao po? Tao po? May tao po ba dyan? Turan ko habang paulit-ulit kong kinakatok ang pintuan ng kapitbahay. Matagal ang ginugol kong paghihintay sa labas ng kanyang bahay hanggang sa lumabas ito. Nabawasan ang kaba ng aking dibdib matapos kong makitang ayos lang siya. Iniabot ko sa kanya ang niluto kong ulam. Natuwa naman ako nang ilahad niya ang kanyang mga palad upang tanggapin ang aking handog. Pero nanlaki ang aking mga mata matapos kong makita ang mga daliri at palad niya na puno ng mga sugat. Sinabi niya lang sa akin na dahil lang daw yon sa ginawa niyang pagkukumpuni ng kanyang gripo. Nagtanong naman ako sa kanya kung kailangan niya ba ng tulong. Pero ayon sa kanya ay kaya na daw niya yon dahil sanay naman daw siya sa mga gawaing bahay at iba pa. Nitong mga nakaraang gabi, wala ka bang napapansing kakaiba sa paligid? Wala ka bang naririnig na mga kakaibang ingay? Mga nakakatakot na tunog, alulong ng aso at mga yabag sa bubungan? Tanong ko, sapagkat nababakas ko sa kanyang mukha na walang takot siyang nararamdaman. Para bang baliwala lamang sa kanya ang lahat ng mga nakakapanghilakbot na nangyayari tuwing gabi. Naiisip ko tuloy na siguro nga'y ako lamang ang pinupuntirya ng aswang tuwing gabi. Imbis na sagutin, ay sinaraduhan lamang ako nito ng pintuan. Napataas na lang ako ng aking balikat, kasabay sa pag-ismid ng aking labi. Bumalik na lamang ako sa aking bahay, ngunit nang akma na akong papasok sa pinto, may nahawakan akong malagkit na likido sa doorknob. Mula sa pagkakatikom ng aking palad, ay dahan-dahan kong ibinuka ang aking mga palad. Sobrang lagkit ng likido at nang amuyin ko ito, ay halos maduwal ako sa lansa ng amoy. Wari bang umamoy ako sa pinaghalo-halong dumi ng hayop at tao? Mabilis akong tumakbo sa likod ng aking bahay. Tinungo ko doon ng gripo upang hugasan ang aking kamay. Nakita ko rin sa mga bintana na nagkalat ang mga laway. Ang iba ay nasa pader at dahan-dahang bumabagsak pa ibaba sa lupa. Laway ng aswang. Nakatitiyak akong galing yan sa aswang na umaali-aligid sa bahay ko. Sambit ko sa aking sarili. Pinasiritan ko ng tubig ang mga bahaging mayroong laway at pagkatapos ay kinuskus ko ng brush. Naisipan kong mamalengke muna dahil naubusan na ako ng imbak na pagkain. Sa sobrang layo ng bahay ko sa palengke ay hindi ko na malayang inabutan na pala ako ng gabi sa daan. Maya-maya lamang ay nakarinig ako ng malakas na pagaspas na nakasunod sa akin. Habang nagmamaneho ay napatingala ako sa kaulapan upang tingnan kung anong nilalang ang aking narinig.
Nagulat ako at kamuntikan pa akong maaksidente. Nawalan kasi ako ng balanse dahil sa labis na gulat. Mabuti na lamang at nagawa ko pa ring kontrolin ang aking motor. Ibon ba yun? Ang laki naman yata. Sambit la ako at mas pinaharurot ko pa ang aking motor. At maya-maya lamang ay may laway na pumatak sa aking muka. Pahiwatig lamang na nakasunod sa akin ang nilalang na yun. Sa hindi inaasahang pangyayari, biglang pumalya ang sinasakyan kong motor. Kung kailan ay malapit na akong makarating sa bahay ko, tsaka pa ako nawala ng gasolina. Nawaglit ang ilaw ng aking motor at agad-agad ko itong itinigil at pakapa-kapa na lamang akong tumakbo patungo sa aking bahay. Dahil mas malapit ang bahay ng aking kapitbahay, kinatok ko ito pero hindi niya ako pinagbubuksan. Tila ba walang tao sa loob ng kanyang bahay. Tumakbo na lang ako patungo sa aking bahay. Sa hindi inaasahang tagpo, naihulog ko pa ang susi. Sa sobrang dilim may pakapakong pinulot ang susi, pero hindi ko kaagad nadakma. Ang malakas na pagaspas ng nilalang ay mas humina pa. Nangangahulugan lamang na malapit na ito sa aking kinaroroonan. Bago pa man ito makasunggab sa akin, maswerte ako dahil nakapako kaagad ang susi. Dali-dali kong binuksan ang pinto at agad ko ring isinarado. Lumagabog ang aswang sa pintuan dahil hindi ito nakapasok. Umaangos ito sa labas at paulit-ulit nitong binubunggo ang pintuan ng aking bahay. Mabuti na lamang at matibay ang pinto kaya hindi nasisira. Dali-dali akong tumakbo sa pangalawang palapag ng aking bahay. Baka kasi ay may nakaligtaan akong isaradong bintana. Pagkaakyat ko galing ng hagdanan, ay agad na bumungad sa akin ang aswang na nakadapo sa nakabukas kong bintana. Nakabungis-ngis ito, kaya tanaw na tanaw ko ang matatalas nitong pangil na mayroong mga laway na nagsisipag-unahan sa pagtulo. Kitang-kita ko rin ang nansisindak ang mga mata nitong pulang-pula. Wari bang uling na nagbabaga ang mga mata nito. Ang kanyang mga buhok naman ay mahahaba. Kapansin-pansin din ng mga nakakakilabot niyang daliri na taglay-taglay ang matatalas na kuko. Parang tuyong puno ang kulay at figura ng kanyang balat. Noong una, ay inisip kong isa siyang manananggal dahil nga sa nakakalipad ito at may pakpak na kahalintulad ng sa paniki. Pero nang makita ko ang mababagsik niyang binti, nabatid kong ibang uri ng aswang yon. Patakbo akong bumalik sa ibaba ng bahay. Nagtungo ako sa kusina upang kuhanin ang isang itak. Pagkatapos kong makuha ang itak, ay iwinasiwas ko yon at marahan akong humakbang patungo sa kinaroroonan ng aswang. Kung hindi kasi ako lalaban, ay gabi-gabi ako nitong bubulabugin. Napasigaw na lamang ako nang biglang may lumundag mula sa aking likuran. Nakalmot nito ang aking likod na ikinatastas pa ng aking damit. Mahapdi man ang aking natamo, pero tiniis ko yun upang maipagtanggol ko ang aking sarili. Matapang akong sumalubong sa atake ng nilalang. Dahil sa aming pagpapalitan ng atake at depensa, napadpad ulit kami sa ikalawang palapag kung saan naroon ang nakabukas na bintana. Sa kabutihang palad, ay aksidente kong nahiwa ang dibdib nito. Dahil sa kanyang natamong sugat, ay nagpakawala ito ng isang malakas na angil, kasunod sa kanyang pagtalon sa bintana. Gusto ko man siyang puksain, pero natakasan ako nito. "Bumalik ka dito! Duwag!"
Singhal ko sa aswang, pero tuluyan na itong lumipad palayo. Kinaumagahan ay nakarinig ako ng katok sa aking pintuan. Narinig ko ang boses ng isang babae. Pamilyar sa akin ang boses, kaya naman ay agad ko siyang pinagbuksan ng pinto. Sumilay sa akin ang maamong mukha ng aking kapitbahay. May bitbit siyang isang mangkok na sinabawang ulam. Napangiti naman ako sa kanyang binigay. Niyaya ko siyang pumasok muna sa loob ng bahay at pinaunlakan niya naman ako. Ako si Eileen. Hindi ko na matiis ang mga nakakakilabot na nangyayari dito sa ating lugar. Palagi na lang akong dinidemonyo. Pakiramdam ko may aswang na gusto akong patayin. Litan niya sa akin. Nagpakilala siya sa akin kaya naman ay sinabi ko na rin sa kanya ang aking pangalan. Natatakot daw si Eileen na matulog ng mag-isa sa kanyang bahay. Kaya naman ay nais niyang makitulog na lang sa bahay ko. Agad naman akong pumayag dahil alam ko sa sarili ko na sobrang delikado ang mag-isa, lalo na sa sitwasyon ng aming lugar. Sa loob lamang ng buong maghapon ay agad kaming nakapagpalagayan ng loob. Para bang nararamdaman ko ang koneksyon naming dalawa. Kinagabihan nga ay sabay naming pinagsaluhan ni Eileen ang bigay niyang ulam. Pansin ko sa sabaw ng ulam na sobrang lagkit nito. Gusto ko sanang amuyin ito pero hindi ko na ginawa dahil nahihiya ako sa babae. Ayokong isipin niya na sobrang arte ko. Nang higupin ko na ang sabaw ay para akong humigop ng kakaibang lasa ng sabaw ng lomi. Halos maduwal na ako pero pinilit kong lunukin yon upang hindi magbago ang tingin ni Eileen sa akin. Kita ko sa kanyang mga titig at ngiti ang saya habang sabay kaming kumakain. Hindi pa man nagtatagal ay bigla akong nakaramdam ng hilo at pananakit ng lalamunan pati na rin ng tiyan. Ngunit hindi naman naglaon ay nawala rin ng sakit. Naimulat ko na lamang ang mga mata ko kung saan ay gustong gusto ko na si Eileen. Mas lalo akong nabighani sa kanya. Parang may kakaibang ritual ang meron sa laway na yon. Kung kaya't agad kong nagustuhan ng lubos ang dalaga. Naging mas kaakit-akit siya sa paningin ko. Kung kaya naman ay humantong sa halikan ang aming titigan. Ang mapuso kong halik ay marahang bumaba sa kanyang liig patungo sa kanyang dibdib. Bigla na lamang na bumalik sa tamang pag-iisip ang aking isipan nang makita ko sa dibdib ni Eileen ng hiwa. Nanariwa ulit sa aking alaala ang tagpo kagabi na kung saan ay nahiwa ko sa dibdib ang aswang. Lumakas ang kutob ko na si Eileen at ang aswang ay iisa. Pansin ko rin po kasi na simula nang lumipat siya sa malaking bahay ay doon na rin po nag-umpisa ang kalbaryo ng aking buhay. Dahan-dahan kong iniangat ang aking tingin sa kanyang muka. Kitang-kita ko kung paano nawaglit ang magandang wangis ni Eileen. Kahalili ang pagkakaroon niya ng hindi kaaya-ayang itsura. Naitulak ko siya kaagad pero sobrang lakas ng pagkakahawak niya sa aking balikat. Sumigaw ito ng sobrang lakas na ikinatalsik ng kanyang mga malalapot na laway sa kabuuan ng aking muka. Sinunggaban nito ang aking liig pero mabuti na lamang ay naipangsalag ko ang mangkok. Kaya imbes na balikat ko ang makakagat, mangkok ang nakagat ng nilalang na ikinalaglag ng isang pangil nito. Sa sobrang galit ng aswang ay binalibag ako nito. Tumilapon ako sa lumang aparador na ikinasira nun. Napuwing naman ako dahil sa mga nagbagsakang mga bukbok kaya nahirapan akong tumakas palayo.
Dahil mas kabisado ko ang bahay ko, mas naging madali sa akin ang pagkilos. Agad kong tinungo ang kinaroroonan ng itak. Nang makita ng aswang na may hawak na naman akong patalim, nanlisik ang kanyang mga mata. Wari bang naging bahag ang kanyang buntot. Binagsikan ko rin siya ng tingin upang iparating sa kanya na hindi ako natatakot lumaban. Sa kahuli-hulihan nga ng aming tunggalian, ay tagumpay ko siyang napagtataga sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Hindi kita papatayin. Gusto ko lang ng magiging asawa. Wika ng aswang at pumagaspas palayo. Dumaan ulit siya sa bintana. Gusto ko man siyang patayin, pero tuluyan na siyang tumakas palayo at nangakong hindi na babalik. Mga ilang araw ang lumipas. Hindi ko na nakikita ang babae sa kanyang bahay. Tinupad nga nito ang kanyang pangako. Pero ang ipinagtataka ko lamang ay parang nagiging iba ang aking kilos. Tuwing gabi din po ay nag-iiba ang aking anyo. Takam na takam lagi ako sa laman ng tao at hayop. Dahil siguro sa laway na aking nainom, nahawa ako sa pagiging aswang ni Aileen. Ito siguro ang nais niyang mangyari, ang maging aswang ako upang makasama niya ako at maging asawa. Pero dahil hindi na siya bumalik at upang maiwasan ko ang bumiktima ng mga inosenteng tao, ay iginagapos ko po ang aking sarili tuwing lumulubog na ang araw sa dakong kanluran. Hindi ko po pinabayaan na maging ganito ako habang buhay. Lumapit po ako sa isang albularyo at ginamot niya ako. Inalis niya sa aking katawan ang bisa ng laway ng aswang. May pinainom po siyang lana sa akin at hindi ko batid kung saan yun gawa. Muli ay ako po si Reggie. Dito ko na lamang po tatapusin ang aking kwento. Maraming salamat kung mababasa niyo man po ang aking sulat. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang sundo.